sa ating mga ginagawa. Ito na po yung ating pipiliin. Una, i-music muna natin itong para kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Maganda gabi. Ito pag-usapan na. Ipaawitin ko muna. Ipalabas ko muna yung kanta natin. Kanta ng aking channel. At ito po ay walang iba kundi Toto Causing Tirador. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi. Ulitin natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Ronaldo na siyang presidente ng Malaysia. At siya ang pinababas ni Siskulon Abukya Philippine Bilon ang kanyang damdamin naggalit sa pagkakasaran sa sarili ng mga Pilipino ng Pilipino kung mahirang ito. Naggalit yung kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, kaliban kay Polpo at kay sa bawat galaw ng mapasama-talakay sa lubong na panindigan. mga ibang nakapasok sa ayos na senators para di Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, hindi kayang bilhin talaga siya puso niyang politics na talaga. Salita ka, walang nakumurat ko para sa dili mo na kung tayo ni Sara. Wala kang alam mo na naman yung sabi mo. Kahit alam mo naman yung sabi mo, nag-iuso ka ng intention. Kaya, si Dario Arellano magandang gabi po. kakapin ang naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, sa taong bayan nakatayo hanggang dulo ang paninindigan.
lamang ipalabas po yung ang isang nung nandoon ako kahapon sa Puerto Galera, ay pumunta pa ako doon sa Puerto Galera kahapon at nais ko lang tulungan itong isang hotel diyan. At ito po yung kinuha ko kahapon na video. Nais ko po ipabahagi sa inyo. Sabi. Ito po. Yan. Medyo natuwa ko kahapon. Nandyan ah. Hello guys, Yan. Sa Puerto Galera yan. nandito ko ngayon sa Puerto Galera. hotel na Oriente de Galera Beach Resort. Ito yun siya. Ito yung amenities niya. Yan. Maganda. Simple lang. Maganda siya. Yan. Tapos may swimming pool siya. Swimming pool. So, Yan po. all Kung of kayo you pumunta swimming dyan. pool. Diyan kayo tumira pag pumunta kayo ng Puerto Galera. Libre na So this is Puerto Galera Beach. sa Pauwi Mindoro Oriental. Kana sa barko. Hello guys. Nandito ko ngayon sa Okay, yan na. At least inano ko lang, naakala ko. Gusto ko lang sila matulungan din. So ngayon, ay siguro naman ay mas maganda siguro din na ipatugtugin ko muna yung yung isang kanta na natin. Kanta natin sa ating channel bago tayo magsimula. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang, pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang, pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan, may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo, may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Hello. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Muna na gabi. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, At always Canada.
bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. Ating mga kapatid sa mga Muslim na sa mga tumututo ng talpa para sa ito. Ang sagot At ko mga palagi, kapatid, ikaw ang una riyan. sa mga Toto Kristiyano, Tayrador, God bless you all. taong masaligan. Toto Tayrador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tayrador, hindi ka nagbabago. Tirador, tirador. Okay mga kaibigan. At andito naman tayo ngayon sa ating papatuloy natin yung ating adikain para sa katotohanan para manaig po yung tinatawag na katarungan sa ating bayan. This is the only way na mabigyan ng katarungan ang mga inaing ng mga Pilipino na nasasadlak na sa mga walang kwentang mga ginawa ng ating mga leaders, lalo na sa ngayon na si BBM, kinibit-balikat lamang niya pag nanakaw niya sa flood control. At kita niyo naman ang ratsada niya laban kay Martin Romualdez. Pilit niya ngayon papalabasin sa sunod na nasuna na ipapangako niya na makukulong si Romualdez. Yan po ang kanyang tema ng kanyang sona para ilabas niya sarili niya na wala siyang kinalaman sa pagkukuha ng mga trillion peso sa ating mga tinatawag na flood control project. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung tinatawag na galit si Ses Drilon, fully paid, Abu Sayyaf Drilon, sa bakit siya galit? Hindi siya makapaniwala. Bakit hindi siya makapaniwala na number 1 si Sara? Sa lahat, pati ba sa Ilocos, sa Solid North, number 1 si Sara. So ang Solid North ngayon po ay Sara na. Magsasara na kasi number 1 si Sara doon. Tapos bakit na galit-galit siya? Hindi siya makamove on. Pakinggan natin siya. Hindi yan. Ito. Ito. Mga magnanakaw. Ito. Di siya makapaniwala sa survey ng Falsicia. To ex-VP and now Naga City Mayor Lenny Robredo. Are you seeing that this is hanggang dyan na lang ang opposition votes? Is this a ceiling na lang ba? Yung is it 26? 26%. 26. Mhm. Well, it's 26 sets, but it's 26 of a person who had categorically said that she would not be running for election. So in that sense, it's not so much of a ceiling. It is an indication of a support base that might dwindle if she continues to say that she will not be running and eventually doesn't run, or that might increase if she suddenly changes her mind. Because if you subsequently declare, that means that the people might reflect on their own choices and eventually her. Sa ngayon, sa 6 na kandidato, number 1 si Sara, 49%. Isa sa 2 Pilipino halos. Tapos, number 2 si Lady, 26%. Isa sa 4 na Pilipino. Tapos si Rapi ay wala, 14% lang. Wala pag isa sa balik isa sa 10 Pilipino siya. Tapos si Vince Dizon ay isa, 1%. Si Benji Magalong ng Baguio City Mayor, 1%. Si Risa Ontiveros at si Nick Torre, 0.1%. Ano bang klase? Okay? Group would definitely organize in order to mobilize support. So I would not look at it as a ceiling because the number is quite considerable. 1 out of 4 Filipinos expressing support for someone who said
she's not interested to go back to a national position. So that, on the contrary, that might egg others to continue to press her, even if she has said no. Yeah, well, I'm pretty sure that people who are convinced that she would be the more viable candidate would urge her. But one of the things that we've seen in the past is that I think it's very important for groups that are ideologically aligned. That means for the liberal progressive opposition to start their work right now, regardless of who the candidates is, and unite around that particular candidate, whether it's the former vice president, whether it's any one of their current senators, or any other person that they believe can definitely represent the liberal and progressive opposition. Right. Well, Senator Risa Hontiveros has already somehow declared and indicated her willingness. Why is she not among the top choices? Well, let me clarify. There is a specific set that we have where it's a one-on-one race between Sara Duterte and Senator Risa Hontiveros. Mhm. And in that particular set, she draws about 1 out of 5 votes. No, you have Sara Duterte leading with about 3 out of 5 votes. Mhm. But this is a point where Senator Risa has yet to really go out and proclaim what she would wish to focus on if indeed she would run for president. So that it's not 1 out necessar- of 5 is a good number. It's pretty good. I mean, if you're looking at all other presidential elections in the past, when we did polling for the 2016 election, we had Rodrigo Duterte at the starting point. The first poll that we did, he was, 12, 15? Mhm. So double digit, but also low double digit. 20 is definitely a higher double digit. And he was up against other candidates, Noynoy Aquino, Manny Villar, Mhm. Ella Estrada. Mhm. I mean, no. He was up against Binay and Grace Poe. Grace po, So- Mar Rojas. I mixed up my elections. But double digit. And he did not decline. His preference did not decline. People were saying that he was not in contention. Sa senatorial si Robin Padilla 48.4%, Vico Soto 47.9%, si Rapi Tolpo 43.9%, si Alan Peter Cayetano. Sa mga maliban lang sa kina ni Vico Soto at saka ni Rapi Tolpo, puro na mga perceived na mga Duterte senators ang pumapasok. Maliban lang kay Soto at kay si Rapi Tolpo at saka si Manny Pacquiao, hindi to kan, saka ng si Binay ay mukhang pro Duterte to. Si Sani Angara medyo neutral. Si Mark Villar pro Duterte yan. Mhm. From the outset, what our survey shows that he had double-digit preferences, Mhm. and eventually, slowly, incrementally move up to end up with what about Ito naman mga pro Duterte dyan si Jinggoy, si Mike Defensor, wala na iba. Ibig sabihin, lamang talaga yung mga pro Duterte. 39% of the popular vote, if I'm not mistaken. So meaning this compares to Well, it really compares to the Who? position that other candidates had. Of course, I don't know whether we should expect a one-on-one between Sara Duterte and another candidate from the Okay. Liberal Progressive Opposition. But If it okay, ends let's up- go into that Yeah. scenario. Mm. Sorry to interrupt your train of thought, but if we're going to a one-on-one battle, so to speak, what would be the outcome? Well, if the elections were held at the time that we conducted the survey, Sara Duterte would win with about 6 out of 10 votes, and Risa would have 2 out of 10, and the rest would be basically undecided, or they refuse to vote. They will not even turn out. If it's a one-on-one bit, yeah. Yeah, sorry, one-on-one between Sarah and Lenny.
then it's 5-4. But at this close. point in time, so that means 52% favor Vice President Sara, 39% favor Mayor Lenny. So that's close. That's close. Yeah, it's that. But says the real situation is that we're still more than 2 years to go before the 2028 elections. yeah. Decisions that are made early, either by any group, by any political camp, would eventually have an impact in terms of their chances. So far, the decision made by Sara Duterte to declare early might have already been brought about by an organization that has been created to propel her to the presidency 2028. And anyone who would contest that would definitely have to prepare now, whether it's Mayor Lenny, whether it's Senator Risa, whether it's someone else, whether it's someone from the administration or any other independent candidate. And going back to Risa Ontiveros, if she prepares, that one can be converted So quickly. malayo talaga. It definitely can, because what we see in the numbers here would be that she's polling well in the National Capital Region. She's not doing that badly in the rest of Luzon, which constitutes almost half of the voting population. She gets about 1 out of 4 votes in the Visayas. It's really Mindanao that has been the main base that has consistently led towards the current vice president leading in re-election preference surveys. So yan, klarong-klaro. Nasa atin na si Attorney Wala silang kaya panalo. Ang problema nito kay Sister Lolo, ayaw na maniwala, hindi niya matatanggap. Yan po ang pinakamatindi diyang problema niya. So kung hindi niya matanggap, di bahala na kayo sa buhay ninyo. This explains the reason na ang lahat ninyo ginawa sa impeachment efforts ninyo laban kay Sara ay mukhang hindi makatulong sa inyo. Kita mo si Sara tatahimik-tahimik lang. Tapos mataas pa rin ang survey. Quiet lang siya, umiikot sa buong bansa. So ngayon, pagka ganun po, ang ibig mo sabihin niyan ay hindi po aprobado ang mga tao sa ginawa ninyo na pag-impeach. O tingnan natin At tama din si Robin sa pagsasabi kay Jen Makasinag, di madawat ni Sister Duterte pa rin. Kaya tama lang ka, Duterte pa rin sa Pilipinas. Duterte pa rin. So yan pa yung pinaka-problema. So the truth is out of the bag. Okay? So ngayon, tingnan natin, tama si Robin pagsasabi na one-sided ang tinatawag na impeachment. Bakit one-sided? Ganito po yun. Tingnan lang natin sa isang tape, isang video, ang pinanggalingan ng kaso ng grave threats. Doon lamang umiikot-ikot po ang grave threats sa video. Ngayon, nagiging one-sided sila. Luistro, si Kapunan na natalo ko sa 2 kaso, hindi man lang nakatikim ng panalo si Kapunan sa akin. Laos ka na, Madam Lorna, huwag ka na magpasikat, laos ka na. Bigyan mo na sa mga batang abogado. So, ngayon, ang kanilang ginagawa, bakit ko nasabi one-sided? Ay ganito, isang video lamang ang pinanggalingan ng kaso na grave threats. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, kung ako naman ang depensa, hihingiin ko sa Senate Impeachment Court na total isa lang naman ang video na pinanggalingan ng aming argumento, kung anong pinaglalaban ng prosecution laban kay Sara ay yung video na aming video din na nakuha. I-play na lang, ipatugtugin na lang natin lahat. Huwag lang yun. Ang ginagawa kasi nila, sa one-sidedness nila, ipinakita lang po nila yung bahagi ng video na kung saan sumasagaw si Sara na kumausap na ako ng tao para ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez. Yan ay kung patayin nila ako.
Doon lang sa portion na yon, na bahagi na yon, ang kanilang paulit-ulit na nilabas. So hindi talaga sila fair na klase ng mga prosecution. Ang prosecution dapat fair, hindi yung namimili ka. Kasi kung fair sila, ay ilabas din nila yung naunang bahagi ng video na kung saan yung nauna na bahagi ng video ay nakikita nyo na umiiyak si Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Sara. At nagrereklamo siya na bakit hating gabi ay bitbitin siya, dalhin siya sa Correctional Institute for Women. Kulungan ng mga kriminal yon. Tapos siya kinulong lang dahil sa content, dadalhin nila doon. Makahating gabi na. So dahil sa doon, pumunta si Sara Duterte para tulungan ang kanyang tao. Tapos nag-press con siya. At yung nga nag-press con siya, tapos kasunod doon nagtanong ang isang vlogger ng pangalan si Princess Maui na nagtanong kay Sara Duterte kung ano ang gagawin niya dahil mayroong tinatawag po na Plan Romanov na kung saan ang lahat ng mga membro ng pamilya ng mga Duterte ay papatayin. So, kaya napasagot si Sara kaagad. Doon na siya nakapasagot. Kung pinakita sana yon ng prosecution, wala na sana tayong awayan ngayon. Bahala ng senador magdesisyon kung talagang mali o hindi. Basta may pakita lang ang dahilan kung bakit siya nagsalita ng gano'n. So, because of that, talagang tama si Ruben Padilla pagsabi na mga one-sided kayo. So, magandang gabi po kay Joselito sa Guinness. Bayad po kasi yan si Tambi. Mga bayad ni Tambi po mga yan eh. Si Vince Muran, si Easy, good evening. So, yan po ang ating vlog sa ngayon. At Ben Reclamador, magandang gabi po. Naipakita ko sa inyo kanina yung aking pakiusap na tinitingnan ko lang yung yung sinasabi yung sana pumunta ako kahapon doon sa Puerto Galera, ay doon ako pumunta. Pinakita ko lang yung video ng hotel na kung saan ako natulog. O, sa ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung senatorial preference. Kung sino ba nangunguna sa pagkasenador maliban doon sa pinakita kanina. Ito po, yan. O, ito po. Si Robin Padilla, number 1. Vico Soto, hindi yan pro Duterte. Rapi Tulfo, hindi yan pro Duterte. Alan Peter, pro Duterte. So, dalawa na, top 4. Number 5, Loren Ligada, pro Duterte, top 5. So, 3 out of 2. Tapos, si Manny Pacquiao ay anti-Duterte ito. Si Nancy Binay ay pro Duterte ito. So, 4 out of 6. So, sa 3 out of 7, 4 out of 7. Mangyari, Sani Angara, hindi natin masabi pro Duterte yan. Tapos si Mark Pilar, pro Duterte. At si Jingo Estrada, pro Duterte. Yan po ang mga pro Duterte na nangunguna sa kwan. Ang hindi po pro Duterte ay naiiwan. So, ibig sabihin po, kung ganoon po ang survey na lalabas, ay sigurado pa mga senador na magbubuto kay Sara Duterte na impeachment case ay bubuto sila pabor kay Duterte para gusto kasi nila makakuha ng suporta ni Sara Duterte sa pagdating sa election. So si Dennis Piliscuso, good evening po Sir Toto Tirador, watching from Saudi Arabia. Ang mga malitagang matindi sa ngayon, pero mga sinungaling sila kasi ninakawan nila ang mga kapwa Pilipino nila at sa Pilipinas. Salamat po. Tapos si Japs, wala namang kwenta yung mga HOR prosecution, puro sablay. Oo nga. Helen Baguio, Tony, nakakauwi na po ba si Tatay Perde? Ay, hindi pa natin masabi, medyo malayo pa yan. O si Perny Pinto Senior, ang taong walang junior. Okay? Sino pang iba? So, Joselito sa Guinness. O sa hanggang dyan na muna tayo, mga kaibigan ko. O di kaya, pakita ko muna itong isa. Good evening po, Sir Toto Tirador, watching from Saudi Arabia. So, itong problema ko ay sasunod na natin. Ano yan? Sasunod natin i-vlog si Romualdez. So, magandang gabi po sa inyo mga kababayan ko. At sana ay nasa nasa kanlungan kayo ni Diyos Ama o di kayo ni Allah.
para maano tayo, nadala tayo, maproteksyonan tayo mula sa kasamaan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pa natin masabi, medyo malayo po yan. O si Perni Pinto Sr.